kanya-kanyang dumihan ito, kanya-kanyang gawa ng mga rhetorics nila, ng mga optics nila. Mabuti na lang pagtanong sa kanya na unusual, kung anong ibig sabihin nun, sabi niya, hindi naman ibig sabihin illegal ito. So, sumemplang din. Pero ang point natin ipa-understand sa ating mga nanonood sa lahat po is that ang ginagawa po talaga nila ngayon is yung pag-create ng minamanipulate ang mind ng tao through this kind of mga optics and rhetorics na hindi naman po siya importante sa proceedings dapat, no? So because nga sui generis ang impeachment proceedings, kaya nila ginagawa ito. Sa regular na korte po ba, okay po ba yung pang-iintriga? Normal po ba yan? Pinapayagan ba yan ng mismong hukom ang pang-iintriga? Kasi kapansin-pansin po doon, nabanggit mo nga, yung salitang unusual. Pero tinanong sila, illegal ba ito? Hindi direktang sinagot, pero kung susumahin, hindi illegal. Pero may iba silang termino patungkol nga doon sa paliwanag doon sa salitang unusual. Ayaw din nilang tumbukin na hindi illegal. Well, they would want the word illegal to come out, no? Parang, but hanggang unusual lang. And they want to create an interpretation. Kano ibig sabihin po ng unusual, no? Hindi unusual, yun. Karaniwan. Okay. So, ibig sabihin, they would like to just make this kind of optics for the people to understand that parang kaduda-duda or suspicious. But nevertheless, it was clearly stated by the witness that this is not illegal because it came from the Treasury and checks. At saka may advice, may tawag naman sa amin. Sa akin lang, is yun ang personal opinion ko, which yun dapat ang i-attack, no? At dapat maintindihan na that kind of opinion is not relevant to the matter in issue because he is not presented as a witness to give an opinion. Yan po, yan siya. Pero pwede ba yun? Parang pang-iintriga? Kasi yun nga, wala naman, hindi lumabas sa bibig ng mga witness yung salitang hindi illegal. Tinanong pa mismo ng judge. Pero hindi nila direktang sinabi na hindi illegal. Pero ang ibig sabihin naman ng kanilang mga paliwanag, hindi talaga illegal. Pero pwede ba yan na parang nag-iintriga ka, hindi mo direktang sinasagot, makalabas ka lang ng term na unusual? Pinapayagan ba yan or pwede kang isopla ng judge niya na linawin mo ang iyong sagot? Kaya nga, Mar, ito ang problem talaga when it comes to politics, no? In this kind of impeachment proceedings. Kanya-kanyang dumihan ito, kanya-kanyang gawa ng mga rhetorics nila, ng mga optics nila. Mabuti na lang pagtanong sa kanya na unusual, kung anong ibig sabihin nun, sabi niya, hindi naman ibig sabihin illegal ito. So, sumemplang din. Pero ang point natin ipa-understand sa ating mga nanonood sa lahat po is that ang ginagawa po talaga nila ngayon is yung pag-create ng minamanipulate ang mind ng tao through this kind of mga optics and rhetorics na hindi naman po siya importante sa proceedings dapat, no? So because nga sui generis ang impeachment proceedings, kaya nila ginagawa ito. So dapat lang po both parties, if one employs that kind of tactic, then the other party should easily and immediately object to it or create its own optics. Kaya nga, pag sinabing unusual, dapat mapalabas na hindi illegal, which happened naman. So, more or less, yun lang, no, ang aking nakikita dito sa pangyayari kahapon. Opo. Dito naman po sa issue po na kanilang nireklamo ang isang senator judge na di umano parang unfair daw, hindi daw ethical kasi nag-post siya ng highlight itong si Senator Pia Cayetano po patungkol sa kanyang pagtatanong, which is ang sumasagot ay itong si prosecutor, si Representative Jokno po, na pumalag, lalo na yung mga kaalyado ni Jokno, particular na rin si Jokno at may isang babae na naghain ng ethics complaint. Ano pong masasabi nyo po dito na yung mga pumapalag
yun din po yung gumagamit ng video na kulang-kulang din po sa konteksto doon po sa impeachment trial po, attorney. That's how it is, no? Because if you will notice that ang pinapalagan nila or ginagawa nila ng mga ganitong issues, yung side lang din na kampo ni Alan Peter Cayetano. But however, how about those senator judges that aligned with them, no, with the prosecution, na meron naman po talagang bias, no? As I said po, these impeachment proceedings, both legal and political pa talaga to. Nakikita pa natin sa simula, yung mga angas, kanya-kanyang angas, kung saan po sila nakatuon ang kanilang panig, no? So may pinapanig sa prosecution, may pumapanig sa defense. And hindi natin ikaila na ito talaga si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano sa defense ito sila. Naging overzealous sila pag storya nila. Now, however, nung ginawa yung ganyang bagay is that may nagawa si Camille na ganyan, is si Pia Cayetano, is automatic i-attack nila to find a way na how to, kasi walang makutkot sa kanya. Remember, lahat sila po, si Robin Padilla, obstruction of justice, hindi natin sali nakakulong. Tapos sila Mark Villar at Camille, meron silang issue dun sa land. Ginagawaan sila lahat. Pia has none. So ito naman kanila ethics complaint, diba, for being biased. Now take note that in impeachment proceedings, bias talaga po ang mga judges, no? And the only way that they should do is to say we should look at least impartial even if we have political alignment, no? Kaya nga itong impeachment proceedings and rules na ito yung tingin ko na dapat tong mapalitan, no, with respect to an elected official kasi ma-establish talaga ang political affiliation, no? So hindi maganda po. Hindi katulad ng panahon ni Corona is talaga at saka yung iba pang mga ini-impeach nila is that klaro talagang merong kasalanan. Ito kasi tinatanggal kasi nila ang second highest person as a political enemy. Wala namang ginawang kumbagang karumal-dumal na kasalanan or wala na rin talagang ginawang kasalanan. May tuturing niyo po ba na kapareho, kapantay, o same ang pangyayari pong itong nangyari kay Pia, Senator Pia, doon sa kanyang kapatid na doon sa banta na iimbestigahan at ngayon nga, kumbaga, naririnig na natin yung investigasyon na laban talaga sa kanya doon sa SEA Games, pati din dito sa issue po ng Taguig na ito yung nababanggit ni Cayetano na parang pagbabanta sa mga senator judge. Alam naman natin, kapansin-pansin na talaga na sa mga minority na mga senador, talagang doon nakatutok ang mga akusasyon at mga alegasyon, mga reklamo at mga kaso po, attorney. That is true, Admar. And really, it is very sad because iniisa-isa po talaga sila. And we can see talaga na the purpose is to silence, no, this senator judges na nasa minority. Though sinasabi ni presiding officer na wala namang minority majority, but nevertheless nakikita po talaga natin na nandyan pa rin, no. Ito yung isang bagay na hindi na ma-fix, no. Kasi itong mga senator judges, they are politicians. And they are not robots. They will always look kung saan po yung political affiliations nila. The sad thing is that everybody is being attacked doon po sa kampo ni Alan Peter Cayetano. So later on, si Loren Legarda naman, isa-isahin nila yan po, no?